Matapos maglabas ng killing intent si Malfoy, agad na naramdaman ng ibang mga Pillar Demons ang puwersang ito. Habang napapaluhod pa sila, sinabi ng taong oso na nakakakilabot ang killing intent ng kanilang presidente dahil nasuppress kaagad sila sa puntong hindi na nila magawang makatayo. Si Ruth naman, na namamangha, ay tinatanong sa kanyang sarili kung ito na ba ang totoong kapangyarihan ng kanilang presidente. Sa kabilang banda, ang spellwriter matapos maramdaman ang killing intent ni Malfoy ay tumawa at sinabing bakit napakaseryoso niya, dahil nagbibiro lang siya. Sinabi pa niya na huwag na nitong isipin ang tungkol sa katawan na hinihingi niya, dahil pwede siyang humanap ng ibang tao na makokontrol niya. Pagkatapos sabihin ito, naisip niya na si Malfoy ay parang isang time bomb, dahil habang tumatagal, unti-unti itong nawawala sa kanyang kontrol. Kaya nagpasya siya na huwag sabihin sa kanya ang tungkol kay Elizabeth, dahil maaari niya itong magamit laban kay Malfoy sa hinaharap. Matapos isipin ito, sinabi niya kay Malfoy na tuloy pa rin ang kanilang kooperasyon at babalik na lamang siya kapag may nakuhang mahalagang balita. Samantala, si Malfoy ay nagsimulang ituon ang kanyang pansin sa kapsula na kinaroroonan ng clone ni Elizabeth. Pagkatapos ay sinimulan niya itong dilaan habang sinasabi na malapit na siyang bumalik sa kanya, at kapag nangyari iyon, mas magiging perpekto pa ang kanyang anyo. Samantala, sa Boss Town, na isang neutral zone, ay kasalukuyang abala ang mga tao sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali. Kasunod nito ay dumating si Leping, at habang naglalakad ng nakangiti, sinabi niya na sa pagkakataong ito ay nagbukas si Elizabeth ng isang portal para sa kanya, upang makapag-explore siya ng mag-isa. Ngunit napansin niya na abala ang mga tao sa pagkukumpuni ng mga gusali, kaya't napatanong siya sa sarili kung ano ang nangyari dito. Dahil isang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang huli siyang pumunta dito, pero ngayon ay sira na ang mga gusali. Habang iniisip niya ang sagot sa katanungang ito, nakarating siya sa harapan ng simbahan kung saan naruroon si Annie. Habang pinagmamasdan niya ito, masaya niyang sinabi na kukumustahin niya si Annie at titingnan kung bumuti na ang kalagayan nito. Pagkatapos sabihin ito, kumatok na siya sa pinto. At nang bumukas ito, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang taong baboy na nangbuli kay Annie noon ay nakaluhod at tila may ginagawa. Habang ginagawa ang kaduda-dadang bagay na ito, pinagpapawisan at humihingal pa siya. Dahil sa pagiging green-minded ni Leping, sinigawan niya ang taong baboy at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa loob ng simbahan. Nang hindi ito kaagad sumagot, sinipa ni Leping ang pinto at pinatitigil siya sa kanyang ginagawa. Nang sa wakas ay napansin siya ng taong baboy, humihingal pa rin ito at sinabing, "Nandito ka na naman." Galit na sinabi naman ni Leping, "Tama ka," sabay tanong kung nasaan si Annie. Matapos marinig ang sinabi ni Leping, nagsimulang tumayo ang taong baboy at sinabing nagpapahinga na si Annie sa kanyang kwarto. Habang may hawak na basang-basahan, naglakad ito patungo kay Leping. Si Leping naman, nang makita ito, ay napaatras pero nakalapit pa rin ang taong baboy at hinawakan siya sa balikat. Sa isang nakakatakot na tingin, tinanong siya nito kung ano ang sinabi niya kanina. Habang nangyayari ito, naisip ni Leping na hindi nga pala niya kasama ngayon si Elizabeth, kaya nagsimula siyang kabahan. Habang iniisip pa ni Leping ang mga bagay na ito, sinabi ng taong baboy na dahil naroon na rin lang siya, tumulong na rin siya sa ginagawa nito dahil pagod na siya. Habang sinasabi pa nga niya ito, nagsimulang tumulo ang laway ng baboy. Dahil dito, sinabi ni Leping sa kanyang sarili na dahil napagdesisyonan niyang pangatawanan ang pagiging hero, hindi siya dapat matakot. Kaya't buong lakas ng loob niyang sinabi, "Huwag kang matakot, Annie, nandito ako para iligtas ka." Ngunit matapos niyang sabihin ito, biglang lumapit si Annie, tinatanong si Leping kung kanina pa ba siyang naruroon. Nagulat ang dalawa sa kanyang pagdating, pero bago pa makapagsalita si Leping, nagsimulang tumakbo ang taong baboy patungo kay Annie. Tinatanong siya kung bakit nandito siya sa halip na nagpapahinga. Sinabi ng taong baboy na dapat na niyang ipaubaya sa kanila ang mga gawain doon. Pagkatapos ay hinawakan niya si Annie sa kamay at ipinakita ang kanilang nagawa,
lalo na ang mga mahihirap na tanggalin na mantsa sa bahagi ng sahig. Ipinagmamalaki pa niya na siya mismo ang nakapaglinis ng mga mansang iyon. Nang makita ni Annie ang kanilang mga ginawa, namangha siya at sinabing dahil sa kanilang tulong, sobrang linas na ng simbahan. Nagpasalamat din siya sa kanilang mabuting trabaho. Matapos namang marinig ang kanilang usapan, napansin ni Leping na talagang naglilinis nga ang mga miyembro ng Beast Gang, taliwas sa kanyang inisip kanina. Tinanong naman siya ni Annie kung ano ba ang akala niyang ginagawa ng mga ito, ngunit hindi na sumagot si Leping dahil sa kanyang pagka-guilty sa pagiging green-minded. Pagkatapos nito, naupo na ang dalawa. Habang ipinagsasalan siya ni Annie ng tsaa, napansin ni Leping na tila tumangkad si Annie. Nakangiti naman si Annie habang ipinaliwanag na kinuha na niya pabalik ang kanyang magic power na dating ginagamit para i-maintain ang mga manika ng mga bata sa ampunan. Matapos niyang gawin iyon, tumaas ang kanyang level at tumangkad din siya. Natuwa si Leping para kay Annie at sinabi na inakala niya kanina na nanggugulo na naman ang mga miyembro ng Beast Gang, dahil noong huli niyang nakita ang mga ito, pilit silang hinihinga ng protection fee. Kaya nagtaka siya at tinanong si Annie kung bakit tila nagbago ang pagtrato ng mga ito sa kanya. Sinabi naman ni Annie na wala rin siyang ideya kung ano ang pumasok sa isipan ng mga miyembro ng Beast Gang, at kung bakit ginagawa nila ito. Ang tanging alam niya ay noong nakaraang linggo, may nangyari sa grupo ng Beast Gang na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang bayan. Nang marinig ito ni Leping, tinanong niya kung ang may kagagawan ba nito ay ang Dark Guild. Kinumpirma ito ni Annie at ikinwento na noong nakaraang linggo, ang pinuno ng Beast Gang ay nagsimulang mag-amok. Sa mga oras na iyon, nagkaroon na ito ng mga dark gears sa kanyang katawan at nawalan ng kontrol sa sarili. Habang nagtatakbuhan ng mga tao, nakita nila na ang pinuno ng Beast Gang ay naging apostle na ng Dark Guild. Sinubukan naman ng kanyang mga alagad na pigilan siya at gisingin mula sa kanyang pagkawala sa kontrol. Sa kabilang banda, ang spell writer, na pinapanood ang kaguluhan sa bayan, ay sinabi na napakadali lamang para sa mga orcs na makuha ang kapangyarihan ng isang pillar demon kumpara sa mga tao at mga elves. Ngunit ang problema, ayon sa kanya, ay mabilis na nawawala sa katinoan ng mga ito, kaya hindi niya sila magamit bilang angkop na katawan para saniban, kundi bilang mga killing machine lamang. Habang iniisip pa niya ito, nagsimulang magwala ng husto ang orc at tinangkang apakan ang kanyang mga alagad patungo sa kamatayan. Ngunit matapos mangyari ang isang pagsabog sa kanilang kinatatayuan, nagulat ang taong baboy dahil walang nangyari sa kanila. Kaya nang idilat niya ang kanyang mata, nakita niya na isang panda ang pumihil sa atake ng kanilang boss. Nakita din niya na sa balikat nito ay nakatayo si Annie. Galit na galit naman ang orc dahil sa pagpigil sa kanyang atake. Sinabi naman ni Annie na paprotektahan niya ang bayang ito. Pagkasabi nito, pinalabas na niya ang ilan pa niyang mga stuffed toys, kabilang ang Swifting Rabbit, Dashing Eagle, at ang Binding Snake. Kasunod nito, sabay-sabay na sumugod ang kanyang mga alagad patungo sa nagwawalang orc. At makalipas lamang ang ilang sandali, makikitang nawasak ang mga gusali sa paligid. Ngunit sa kabila nito, nanatiling nakatayo ang mga alagad ni Annie. At sa wakas, tuluyan na nilang natalo ang orc. Matapos magawa iyon, sinimulang kuhanin ng mga stuffed toys ang mga gears na nakadikit sa katawan ng orc. At sa isang sabay-sabay na paghila, natanggal nila ang mga ito, na nagresulta naman sa pagbagsak ng orc. Kalaunan, unti-unting naluso ang laman ng katawan nito, hanggang sa ang matira na lamang ay ang kanyang mga buto. Nagsimulang umiyak ang taong baboy matapos makita ang nangyari sa kanilang boss, kaya humingi ng patawad si Annie sa kanila. Sinasabing hindi niya kayang purify ang masamang kapangyarihan na naninirahan sa katawan ng kanilang boss. Namangha naman ang spellwriter sa kanyang nasaksihan, at napatanong sa kanyang sarili kung sino ang babaeng iyon. Dahil hindi niya inaasahan na may malakas na tao sa bayang ito. Napansin din niya na ginamit ni Annie ang Red Demon Eyes, kaya nagtataka siya tungkol dito, dahil sa pagkakaalam niya, ang bloodline ng mga Jim ay na-extinct na. Matapos maisip ang lahat ng ito, pinakawalan niya ang isa sa mga parasitic na insekto upang subukang kunin ang katawan ni Annie.
Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, nag-activate ang mga mata ni Annie, at nang makita niya ito, biglang sumabog ang katawan ng insekto. Kaya sa sandaling iyon, nagtataka si Annie kung ano ang nangyari sa taong lumilipad doon kanina. Si Leping naman, matapos marinig ang kanyang kwento, ay nagsabi na ang mga Dark Gears na kanilang nakita ay nagpapatunay na involve ang Dark Guild sa kaguluhan. Sinabi naman ni Annie na tama siya, ngunit binanggit din niya na bago mawala ang taong kanyang nakita na lumilipad, naramdaman niya ang kaparehong magic na tulad ng sa kanyang mga mata. Kaya naisip niya na kung mahuhuli niya ang taong iyon, baka magkaroon siya ng mga clues tungkol sa mga nalimutan niyang alaala. Pinalakas naman ni Leping ang loob niya, sinasabing hindi niya kailangang mag-alala dahil naniniwala siya na babalik din ang kanyang mga nawalang alaala. Nagpasalamat si Annie sa mga sinabi niya, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang sadya ni Leping sa pagpunta sa kanya. Napakamot naman sa ulo si Leping at sinabi na ang talagang dahilan ng pagpunta niya ay upang tingnan ang kanyang kalagayan at kung naka-recover na ba siya sa kanyang trauma. Sinabi naman ni Annie na matapos ang kanilang huling pag-uusap, naging stable na ang kanyang pag-iisip at wala na siyang nararamdamang magiging problema para sa kanya. Binanggit din niya, na gaya ng sinabi ni Elizabeth, gagamitin niya ang kanyang bloodline sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong mundo. Sinabi naman ni Leping na maganda nga ang kaisipan niyang iyon, kaya tama lang na ipinaubaya na niya sa kanya ang mga bagay na iyon. Nagtaka naman si Annie sa kanyang sinabi, kaya ipinaliwanag ni Leping na medyo nahihiya siyang sabihin iyon, ngunit dahil wala ng interes si Elizabeth sa mundo ngayon, kailangan siyang kumilos upang iayos ang mundong ito sa tamang landas. Ngunit matapos niyang sabihin ito, naisip niya na bilang isang tao na hindi marunong gumamit ng magic, wala siyang kakayahan na tumulong sa pakikipaglaban. Dahil dito, sinabi niya kay Annie na kung siya, bilang ang legendary hero, ang kikilos, naniniwala siyang magkakaroon ng malaking kaguluhan. Nagulat si Annie nang marinig ito at nagsimulang manginig. Dahil dito, tinanong niya si Leping kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang iyon. Ngunit hindi pa man nakakasagot si Leping, biglang pumasok sa imahinasyon ni Annie ang isang imahe ni Leping na nagsasabing, ang mundong ito ay masyadong mahina sa aking paningin. Kung ang mga mortal ay hindi magagawang masolusyonan ang maliit na problema ng Dark Guild, ako na mismo ang kikilos. Sa sandaling iyon, nakita ni Annie kung paano nawasak ang mundong alam niya sa maliliit na piraso, at nagsimulang bumagsak ang mga pirasong iyon sa paligid niya. Napagtanto niya na kung hahayaan nilang kumilos ang legendary hero, mamamatay ang lahat ng mga nilalang sa mundo. Si Leping naman, na walang kaalam-alam sa iniisip ni Annie, ay nakangiting nagsabi, palaging pinupuri ni Elizabeth ang magical talent mo, kaya sa palagay ko ay taglay mo ang abilidad at mabuting puso para sa kapayapaan ng kontinente. Nais kong ipaubaya ang misyong ito sa iyo. Bagamat kinakabahan at pinagpapawisan si Annie sa kanyang mga naisip kanina, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa nais ni Leping. Sinabi niya na gagawin niya ang kanyang pinakamahusay para sa misyong iyon, ngunit sa loob-loob niya ay iniisip niya na ang ability na tinutukoy ni Leping ay ang Guardian Angel na ibinigay niya sa kanya noong nanlulumo pa siya. Naisip din ni Annie na sinabi sa kanya ni Leping na sapat na ang kapangyarihan ng anghel na iyon para talunin ang Dark Guild, ngunit alam din niyang masyado pa siyang mahina para kontrolin ang anghel na iyon. Kaya't nagsimula siyang humingi ng patawad kay Leping, ngunit hindi ito napansin ni Leping. Sa halip, naalala niya ang isang bagay, inilabas ito sa lamesa, at binuksan, nakita ni Annie ang napakaraming prutas sa loob ng bag. Sinabi ni Leping, gaya ng ipinangako ko noon, nagdala ako ng maraming prutas na aking naani, at lahat ng ito ay para sa iyo. Regular din akong magdadala ng mga ito sa iyo sa hinaharap, kaya't ang tanging gagawin mo na lang ay magtrabaho ng mabuti para sa iyong misyon. Natulala si Annie nang makita ang napakaraming prutas at naisip niya na alam na ni Leping na masyado pa siyang mahina para gamitin ang anghel na ibinigay niya, kaya niya dinala ang mga magic fruits upang tulungan siyang mapataas ang kanyang cultivation. Napangiti si Annie nang maalala niya ang sinabi ni Leping na patuloy itong magdadala ng mga prutas, na ibig sabihin ay susubaybayan niya ang pag-unlad ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa mga bagay na ito,
Nagpasalamat si Annie, sinasabing hindi niya bibiguin si Leping at ipaubaya na sa kanya ang proteksyon ng bayan. Tila kontento naman si Leping sa sagot ni Annie, kaya sinabi niya na mapapanatag na ang kanyang loob na iwanan siya sa lugar na iyon. Pagkatapos nito, naisip ni Leping na upang matupad ang kasunduan nila ni Elizabeth na pamunuan niya ang mundo, kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon. Nagulat si Annie sa kanyang sinabi kaya tinanong niya si Leping kung personal ba itong kikilos, dahil kung ganoon ay magiging magandang ideya iyon. Agad naman itong tinanggihan ni Leping, sinasabing nagkakamali siya sa kanyang iniisip. Ipinaliwanag niya na ang pangunahing layunin ng kanyang pagsakop sa mundo ay ang kapayapaan, ngunit sa paningin ni Elizabeth, upang magawa iyon, kailangan niyang masakop muna ang mundo. Ngunit sinabi rin niya na, hindi katulad ng paraan ni Elizabeth, gusto niyang gawin ito sa ibang paraan. Seryoso namang tinanong ni Annie kung paano niya gagawin ang bagay na iyon. Biglang ngumiti si Leping at sinabi kay Annie na ang isa pang dahilan ng kanyang pagpunta doon ay upang humingi ng payo sa kanya. Nagulat si Annie at tinanong kung gusto ba talaga niyang marinig ang kanyang opinyon. Habang napapakamot sa ulo, sinabi ni Leping na alam niyang marami nang nabasang aklat si Annie, kaya sa palagay niya, marami itong alam tungkol sa kontinente at sa mga posisyon at impormasyon ng mga pangunahing puwersa sa lugar na iyon. Masaya namang sumang-ayon si Annie, sinasabing sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinimulan niyang ipaliwanag na bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Dark Guild na matatagpuan sa Demon Realm at Poison Pond na nasa isang isolated zone, mayroon namang tatlong pangunahing puwersa sa kontinente, ang Sword Saint Guild, ang Elf Tribe, at ang Kingdom of Aristotle. Idinagdag pa niya na ang Dwarf Kingdom ay may secondary role lamang pagdating sa mga puwersa, ngunit dahil sa mataas na demand para sa mga sandatang ginagawa nila, ito ang may pinakamalapit na relasyon sa Sword Saint Guild, na siyang nagbibigay ng proteksyon para sa kanilang kaharian. Idinagdag pa ni Annie na ang Sword Saint Guild ang leader ng lahat ng iba pang guilds. Kaya kung may kailangang bumuo ng isang guild, kailangan nilang humingi ng pahintulot sa Sword Saint Guild. Sinabi din niya na sa tatlong pangunahing puwersa, ang Sword Saint na si Chi-Chi ang pinakamalakas, kaya niya inilagay ang headquarters ng kanilang guild malapit sa Poison Pond upang sila ang maging unang depensa laban sa Dark Guild. Ang Kingdom of Aristotle naman ay kilala sa kanilang teknolohiya at mahika, ngunit isinara nila ang kanilang kaharian sa loob ng 10 taon, at walang nakakaalam ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang Elf Kingdom naman ay isinara rin ang kanilang mga sarili sa kanilang teritoryo, ngunit pinapayagan nila ang ilan sa kanilang mga miyembro na lumabas at magtungo sa mga kalapit na bayan, bagamat hindi nila pinapayagan ang mga outsiders na makapasok sa kanilang teritoryo. Idinagdag pa ni Annie na dahil patuloy na lumalakas ang impluwensya ng Sword Saint Guild, nagsimula ng mainggit ang Kingdom of Aristotle at ang Elf Tribe. Kahit na sa panlabas ay mukhang nagtutulungan sila laban sa Dark Guild, masaya ang iba sa nangyayaring pag-atake sa Sword Saint Guild dahil pinipigilan nito ang tuluyang pagdomina ng guild. Matapos marinig ang lahat ng impormasyong ito, sinabi ni Leping na ang kanyang nalalaman ay halos kaparehas din ng mga sinabi ni Annie. At sa kanyang conclusion, maliban sa Sword Saint Guild, ang iba pang miyembro ng alyansa ay abala sa kanilang pansariling interes, na hindi sinasadyang nakatutulong sa Dark Guild. Napaisip din siya dahil parang pamilyar sa kanya ang pangalan ng Sword Saint, ngunit hindi niya alam na ang babae palang kasama nila sa bahay ay ang Sword Saint na mismo. Habang iniisip pa niya ito, tinanong ni Annie si Leping kung anong paraan ang gagamitin niya para makamit ang kapayapaan sa buong kontinente. Sinabi naman ni Leping na hindi nila makakamit ang tunay na kapayapaan sa pagtalo lamang sa Dark Guild. Dahil kung hindi mareresolba ang mga alitan ng tatlong pangunahing puwersa, kahit mawala pa ang Dark Guild, posibleng magsimula ulit ng kaguluhan. Binanggit din niya na maaaring gamitin ni Elizabeth ang kanyang lakas para pigilan ang lahat, pero iba siya kay Elizabeth. Gusto kong magkaisa ang iba't ibang puwersa at bumuo ng tunay na alyansa habang nakikipaglaban sa Dark Guild, sabi ni Leping. Pagkatapos sabihin ito, naisip niya, sinukuan ko na ang landas ng mahika.
at pagkatapos ng mahigit 1 buwan ng pagsasanay sa swordsmanship, tinanggihan ako ng Sword Saint Guild. Nang humingi ako ng tulong kay Elizabeth, sinabi niya na naghahanap lang ako ng gulo at pinagbawalan akong matuto sa kanya. Dahil dito, naisip ko, wala akong talento sa swordsmanship, kaya ang paggamit ng dahas ay hindi magiging epektibo. Pero matapos mag-isip ng mabuti, naisip kong maaari kong gawing pagkakataon ng krisis ng Dark Guild, isang pagkakataon para sa Heroes Continent na magtaguyod ng pangmatagalang kapayapaan. Ang pinakamalaking hamon para kay Leping ay kung paano niya makukumbansi ang mga pangunahing puwersa. Sinabi niya na ito lang ang naiisip niyang paraan para maging iba siya kay Elizabeth. Matapos marinig ito, napasang-ayon na lamang si Annie. Ngunit sa loob-loob niya ay iniisip niya na ang ginagawa ni Leping ay para lamang isang paligsahan sa pagitan nila ni Elizabeth kung sino ang may mas mabisang paraan sa pagkontrol sa mundo. Naalala pa niya na 500 taon na ang nakalipas, nakamit ni Elizabeth ang kapayapaan sa buong mundo sa isang simple at direktang paraan, ang paggamit ng kanyang purong lakas. Subalit, ang disadvantage nito ay nang mawala siya, mabilis ding bumalik ang mundo sa kaguluhan. Samantalang ang paraan ng hero ay tulad ng kasabihan, mas mabuting turuan ang tao na mangisda kaysa bigyan siya ng isda, dahil gusto niyang tulungan ang mga mortal na katulad nila na kunin ang inisyatiba at matamo ang kapayapaan sa kanilang sariling paraan. Sa kanyang palagay, ito ang pinakamabisang paraan, ngunit hindi ito sinasang-ayunan ng marami. Kaya dahil dito, nagpa siya ang hero na humanap ng taong karapat-dapat na tumulong sa kanyang plano. Kabilang sa mga paglalakbay niyang ito ay ang ginawa nilang pagpasok sa Golden Dragon Treasure Dungeon noon. Naisip ni Annie na ang ginagawa ni Leping, na pagtulong sa kanya, ay para i-train siya upang maging bahagi ng kanyang plano. Dahil dito, nag-aalala siya na baka hindi niya maabot ang ekspektasyon ng hero, at baka kalaunan ay iwanan o edespatcha siya nito. Ngunit pinakakalma niya ang kanyang sarili at sinabihan ang sarili na huwag mag-isip ng ganitong mga bagay. At sa halip na matakot, dapat siyang maging proud dahil makakapag-ambag siya sa kapayapaan ng kontinente at sa mga plano ni Leping. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang lumakas kaagad upang magamit ang anghel na iniregalo sa kanya ni Leping at maging kapaki-pakinabang sa kanya. Habang seryosong iniisip ito, tinanong siya ni Leping kung ano ang iniisip niya at hinikayat siya na ituloy ang kanyang mga kwento kanina. Pagkatapos, tinanong niya si Annie tungkol sa Kingdom of Aristotle at kung ano ang aasahan nila sa kaharian, na kilala sa kanilang teknolohiya at mahika. Nahihiyang sinabi ni Annie na hindi pa siya nakakapunta roon. Ngunit batay sa kanyang nabasa, kayang mag-operate ng kaharian ng mga higanteng nilalang na gawa sa bakal na kasing laki ng mga kastilyo gamit lamang ang kaunting mahika. Natuwa si Leping sa kanyang narinig at sinabi na gusto na niyang pumunta doon agad. Dahil dito, napaisip siya at sinabi na malayo pa ang Sword Saint Guild mula sa kanilang kinaroroonan, kaya mas mabuting puntahan niya muna ang Kingdom of Aristotle. Sinabi naman ni Annie na mas mabuting puntahan niya muna ang Elf Tribe dahil ang Kingdom of Aristotle ay sarado pa rin hanggang ngayon. Ikinwento rin niya na may balita siyang narinig na ang bagong guild na na-recognize ng Sword Saint Guild ay nakakuha ng magandang reputasyon at ngayon ay patungo sa Elf Tribe. Sa mga oras na iyon, makikita ang mag-ama sakay ng isa sa mga kakayahan ng mga barahan ni Leping, ang 3 horses 1 carriage. Pagkatapos makarating sa lugar, bumaba na sila at binanggit ni Elder Boss sa kanyang anak na narating na nila ang tahanan ng kanyang ina, ang Elf Tribe. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.